Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakamping. Una sa lahat, pagpasensyahan nyo na po, may naririnig ho kayo na kumakalabog kasi may naglalaro ho ng bingo. Kasi ho mga ka-aksyon, mga kakamping, kaya ho may naglalaro ng bingo kasi ho may lamay sa kabilang bahay, sa kapitbahay ko ho may patay, kaya may naglalaro ho ng bingo. Kaya maraming salamat po sa lubos nyong pag-unawa. So eto mga ka-aksyon, mga kakamping, gusto ko lang i-share ho ito sa inyo kasi kanina napanood ko ho ito si Sir, no, habang nagakapi-kapi. At sana maging aware na din ang ilan sa ating mga teachers, no, kung mapanood nila ito, ang kapwa nila teachers na naghihingi ho ng public apology kay Pangulong Bongbong Marcos at kay DepEd Secretary Sani Angara. So, ang mga content niya mga ka-aksyon ay hindi po politika, okay? Hindi po politika ang kanyang mga content. So, bakit nga ba siya naghihingi ng public apology kay Pangulong Bongbong Marcos at kay DepEd Secretary Sani Angara? Para lubos ho natin maunawaan at maintindihan bago ho ako magbigay ng aking sariling opinion dito sa mga sinasabi ni Sir, panoorin at pakinggan ho muna natin siya. Credit o courtesy ho sa video nyo, Sir. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, Sir. Ito po, panoorin po muna natin ito. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa aking mga followers, sa aking mga viewers sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po ay magbibigay ng aking public apology sa ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos, sa ating DepEd Central Office na ating kalihim Sani Angara, tapos po sa ating Regional Director ng DepEd Region 8. Ako po ay humihingi ng pasensya po. Sorry po sa nagawa kong content. Pasensya po dahil nai-upload ko po yun sa aking account noong July 31. Tapos po kinabukasan August 1, dinilit ko po yun kaagad, binura ko sa aking account dahil naisip ko po na mali yung content na nagawa ko. Ang hindi ko po alam ay kinopya pala ito ng isang vlogger at ginawa niyang content at in-upload sa kanyang account sa Facebook noong August 5. At doon na po nagsimula yung mga rumors, mga comments online at napansin na po ng DepEd Central Office. At humingi po ako ng paumanhin sa ating mahal na kalihim Sani Angara dahil ginamit ko yung mga bata sa content, sinali ko, which is totoo po na bawal, na hindi dapat gamitin ang mga bata. Although mayroon pa akong parent consent, pero totoo po hindi po yung sapat para mag-content ako sa loob ng paaralan gamit ang mga bata. Kaya pasensya po sa nagawa kong kasalanan at ako po ay nangangako na hindi na po ako magpapatuloy sa ginagawa kong pagko-content sa school. Ihinto ko na po yun at gagawin ko na po yung dapat gawin bilang isang guro, na ituro yung magandang asal, integridad at may respeto sa kahit kanino. Kaya pasensya po sa aking nagawa. Tao lang din po ako, nakakagawa ng kasalanan. Humingi pa ako ng pangalawang pagkakataon na baguhin yung sarili ko at makapag-focus sa aking pagtuturo. Totally po noong nag-viral na ang post na yun na in-upload ng isang vlogger, mula nung Merkules hanggang kahapon Biyernes ay hindi na po ako nakapagtuturo ng maayos dahil po naging balisa na ako sa kung ano na lang yung naiisip ko dahil po sa mga comments na sa online, mga bad comments sa aking account, yung mga pagbumura na natatanggap ko. Talagang masakit po talaga sa akin. At sabi nga ng iba, dahil ginawa mo yan, tanggapin mo rin yung mga masasakit na salita. Pero yun po,
Pasensya po sa inyong lahat, sa aking mga viewers. At sana po ay bigyan niyo ako ng pagkakataon na baguhin yung sarili ko at makapag-focus sa aking pagtuturo, dahil totoo po na dapat bilang isang guro ay focus dapat sa tuturo. Although po yung pagko-content namin, ginagawa namin yun after class hour, alas 5 pa pataas. Pero yun, mali pa rin po ako. Humingi pa ako ng sorry, pasensya sa ating DepEd Central Office, sa ating kalihim Sani Angara, na sana po bigyan pa ako ng pagkakataon na baguhin yung sarili ko. At hinto na pa ako sa pagbablog sa school. At sana po ay patawarin niyo ako, mabigyan ako ng pagkakataon na gawin yung nararapat bilang isang guro. At masakit man po sa mga comments na natatanggap ko online, mga messages, pero yun, tatanggapin ko po yun dahil sa nagawa kong kasalanan. At sa mga nagpost online, yung isang vlogger na nagpost ng content ko, at wala pa akong ibang masasabi kundi sana po ay i-delete na din yung ginawa niyang content, at para mawala na yon, dahil mahirap po na natatanggap ko yung mga ganong mensahe na hindi maganda. At sana po ay bigyan pa ako ng pagkakataon. At pinapangako ko po, hinto na ako sa pagbablog sa school, hindi ko na po yun gagawin. At gagawin ko na po yung nararapat gawin bilang isang guro. At yun lang po, at maraming salamat at sana marinig ito ng ating DepEd Central Office na ating public apology. At sana po ay maging maayos na ang lahat, dahil mula nung Miyerkules po ay talagang hindi po nagiging maayos ang aking kaisipan dahil po sa mga bad messages. Kaya yun po, paumanhin po, sorry po sa aking nagawang kasalanan, at I hope po na bigyan ako ng pagkakataon ng ating mahal na kalihim Sani Angara. Yun, at maraming salamat po sa inyong lahat, at pasensya po sa aking nagawang kasalanan. Yun lang po. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na ho natin ang kanyang pag-public apology kay Pangulong Bongbong Marcos at kay DepEd Secretary Sani Angara at sa doon sa DepEd Central na sinasabi niya. So ngayon maliwanag ho kung bakit siya naghihingi ng public apology. So hindi ko man napanood ang sinasabi niyang video na binura niya. Ayan, umulan na tuloy. umulan na tuloy mga ka-action, kaya medyo maingay, dagdag ingay ang ulan. Pasensya na kayo ha, laging umuulan ho dito sa lugar namin. So balik tayo dito kay sir, okay? O ilakasan ko na lang ho ang boses ko, isuusok ko na lang ang aking udoy dito sa dito sa microphone para marinig nyo ha. So balik tayo dito kay sir, no? Hindi ko man napanood ang kanyang video na sinasabi niyang binura niya, no? Binura niya daw at may vlogger na nag-upload, no? Na kung saan sinasabi niya din na kung pwede burahin na, okay? So tiningnan ko ho ang kanyang mga videos, mga ka-action. Malaki din po ang followers ni sir, mahigit 500,000. Tapos yung mga content niya tiningnan natin. So may mga content nga ho siya na kasama ang mga estudyante niya yata. Pero narinig nyo naman siguro ang sinabi ni sir na ginagawa niya daw ho ang nasabing content at may parents concern. So ginagawa daw ho nila ang content 5 PM pataas. Kumbaga tapos na ang klase. Ang problema kasi dito mga ka-action, may data privacy ho tayo. Data Privacy Act. Di ba? At siyempre nasa loob po ng classroom kasi. Nasa loob po kasi ng classroom. So pinagbabawal talaga yan sa batas ng Data Privacy Act. Kasi nga pinoprotektahan na ang
ang ating mga mag-aaral. Pero sabi nga ni sir, may parents concern naman siya. Pero at least, no, talagang pinakita lang ni sir na siya ay talagang very professional. Hindi lang siya very professional sa kanyang pagiging guro, kung hindi naging very professional siya sa kanyang mga content, kasi wala naman siyang intention na kung hindi ang siguro sa kanya for entertainment purposes only, no? Kaso nga lang may data privacy act tayo. Kaya yon siguro ang na-violate ni sir sa ating mga mag-aaral, at lalo na sa loob ho ng classroom ang kanyang mga ilan sa mga ginagawang content. So ayan naman si sir, accept niya naman ang kanyang pagkakamali. Tama naman ho siya, tao lang naman tayo na nagkakamali, wala naman perfecto dito sa mundo, no? So kahit teacher siya, so naghingi siya ng public apology. Kumbaga yun talaga ang pagiging professional na sir. Pinakita niya na accept niya ang kanyang mistake at naging professional siya, inaccept niya ang kanyang pagkakamali, no? Nangako siya na hindi na siya magko-content ng ganito. Siguro naman pwede naman siguro mag-content si sir hindi sa loob ng classroom. Kasi kung may mga parents concern naman siguro, no, ang kanyang mga kasama sa vlog na mga bata na mga mag-aaral, so pwede naman siguro sa labas nila gawin. Hindi lang sa loob ng classroom. At saka hindi lang naman si sir ang nakikita ko na nagko-content ng ganito. May ilan din ako sa nakikita diyan mga ka-action. Kaso nga lang siguro napansin ito si sir noong in-upload ito ng isang vlogger na hindi niya sinasabi kung sinong vlogger. At doon na nagkaroon ng sari-saring komento na sabi ni sir may pagmumura, mga ganon, mga negative na mga comment. So siguro doon na ang pangalan nito ni sir, kaya na-call out siya o napansin siya ng DepEd. Pero yun na nga, may data privacy ho tayo mga sir, mga ma'am, no? So pwede nyo naman siguro anuhin yung mga estudyante nyo, siguro sa labas lang ng classroom, no? Para na rin, kasi classroom po yan. Opo, naiintindihan po natin ang batas. At saludo tayo dito kay sir, at least accept niya ang kanyang mistake, no? Tama po siya, tao lang tayo. Sana mabigyan siya ng isa pang pagkakataon, no? Kasi na-realize niya na mali naman ang kanyang ginawa, no? Kasi nasa loob nga ng classroom, no? So kita nyo naman ang kanyang page kanina. Siya po ay si Pobreng Maestro TV. Pakipalo ho mga ka-action, mga kakamping. Okay? So yan, mga ka-action, gin-share ko lang ho sa inyo yan, no? Maraming salamat ho sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong likod, si The Action Man. Have a good day, everyone.